Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako po si Maris, 45 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong ako'y 20 anyos pa lamang, taong 2000. Naisip ko wala pong magandang maidudulot ang inggit sa ating buhay. Minsan na nitong nasira ang buhay ko, kaya naman nagbago na ako. Hindi ako kailanman nakatikim ng kariwasaan sa buhay. Isang magsasaka si tatay, si nanay naman ay isang labandera. Ako ang madalas naiiwan sa bahay. Ako ang tagasaing, tagalinis at tagalaba. Nag-iisang anak lang po ako ng aking mga magulang. Gayunpaman, mahirap pa rin ang buhay. Salat kami sa pang-araw-araw, lalo na't may buwan ng renta pa kami sa lupang aming sinasaka. Kung minsan, ako man ay naghahanap ng sideline para naman kahit papaano makatulong ako kina tatay at nanay sa pagkakaroon ng kita. Isang araw, nagtutupi ako ng mga nilabhang damit nang marinig ko ang paulit-ulit at hirap na pag-ubo ni nanay. Hindi mapakaling nilapitan ko siya. Nanay, magpahinga ka muna. Kanina ko pa napapansin yung ubo mo ah. Ah, nako anak, wag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Pagod lang ito. Mamayang konti mawawala na rin ito. Inay, napapadalas po kasi ang ubo niyo eh. Parang lalong lumalala. Napapansin ko pa na madalas kang hingalin. Kapag natutulog ka naman sa gabi, naririnig ko ang parang pagsipol sa dibdib mo. Parang hindi na po normal yan. Magpa-check up na po kaya kayo sa doktor. Anak, gastos lang yung iniisip mo eh. Alam mo naman na medyo nalugi tayo ngayon sa taniman. Dinaanan ng nakaraang bagyo ang dapat sana ay aanihin natin sa buwang ito. Check up lang naman po, inay. Magkano lang ba yun? Para malaman natin kung ano ba talaga ang nararamdaman ninyo. Sige na, inay, para naman hindi ako gaanong nag-aalala. O siya, papayag na ako. Basta magpakonsulta lang tayo, ha? Kung may gamutan man na magaganap, okay na ako sa herbal. Sige po, inay. Ang mahalaga malaman natin kung ano po ang dahilan at inuubo kayo. Dinala ko nga sa sentro sa bayan si inay. Nagpakonsulta kami at binigyan ng reseta para sa gamot ng ubo. Sinabi sa akin ng doktor na kailangan makainom kagad ng gamot si nanay dahil nakitaan siya ng early signs ng COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kailangan lang na maagapan bago lumala. Dinala ko kagad sa pinakamalapit na butika si nanay. Bala kong bilhin ng mga gamot na para sa kanya dahil may konti naman akong naipon. Iiling-iling na hinarap ako ni nanay. Anak, sinabi ko naman sa'yo na wag na tayong gumastos pa. Ayoko nang mabawasan pa ang ipon mo. Inay, ayos lang po yun. Malaki na ako, kaya ko na ring dumiskarte para makatulong sa inyo. Huwag kayong mag-alala, kahit ito lang po. Naku, mahalaga pa naman po sa inyo itong inhaler. Tapos itong gamot para sa inflammation. Sabi ni Doc kailangan din nating mabili. Kaya ako na pong bahala. Hayaan niyo na ako. Kasi naman anak, ayoko lang na maging pabigat sa ating pamilya. May kinakaharap na nga tayong problema. Tapos dadagdag pa ba ako? Inay, hindi pandagdag ng problema ang ginagawa natin. Para din naman po ito sa ikabubuti natin ni tatay. Kayo na lang po ang meron ako. Ayokong mawala kayo ng maaga sa akin, inay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din naman kita, anak. Ayoko lang kasi na mahirapan ka. Kaya palagi kong tumatanggi sa bawat aya mo sa akin na magpakonsulta. Maliban pa doon, natatakot ako sa pwedeng mangyari sa atin kapag nalaman ko kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Inay, wag niyo na pong isipin yun. Ang perang gagastusin natin ay para sa gamot at iba pang pangangailangan. Kaya po nating kitain yun. Pero ang buhay, inay, iisa lang po yan. Kaya pahalagahan po natin. Dahil sa mga sinabi ko, napapayag ko si nanay na bumili ng mga gamot. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko, Miss Winnie. Kahit ganito lang ang buhay namin, pinahahalagahan ko ang aking mga magulang. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa kanila. Higit sa lahat, hindi ako papayag na masaktan sila dahil lang sa pinansyal na kakulangan namin. Pagdating sa bahay, natuwa ako nang madatnan ng boyfriend kong si Brian. Hi babe, kumusta? Umalis pala kayo ni tita. Oo nga pala, may dala akong mga kakanin dito sa paper bag. Binili namin yan kanina ni mama. Nako, nakakahiya naman iho. Tita,
Okay lang po yun, walang problema. Gusto din naman ni Mama na padalhan kayo eh. Napasyal ka, babe. Oo. Gusto sana kitang yayain mamasyal eh. Pwede ba? Sige na, iha. Samahan mo na ang kasintahan mo. Ayos lang naman ako rito. Isa pa, baka dumating na rin maya-maya ang tatay mo. May makakasama na ako. Sigurado ka ba, inay? Baka naman magtrabaho ka pa mamaya, ah? Hindi na. Pangako, matutulog lang talaga ako. Napanatag naman ang loob ko sa sinabi niya kahit papaano. Gayunpaman hindi sapat para kay nanay ang herbal lang para sa kanyang gamutan. Kailangan talaga ng halong medisina na gawa ng siyensya at kakailanganin ko ng matibay na pagkakakitaan na pagkukuhanan ng pera. Isang araw, nakipagsapalaran ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Kahit kasambahay lang, para may kita naman ako kahit papaano. Kasama ko sa paghahanap ng trabaho si Brian, ang kasintahan ko. Alam mo babe, mas maganda kung sa mall ka mamasukan. Kasambahay talaga. Diyos ko, paano na lang kapag nakita ka ng mga magulang ko? Iisipin nila maid lang ang nobya ko. Babe, marangal na trabaho naman ang pagiging isang kasambahay, hindi ba? Wala namang masama doon. Wala nga. Pero sa pamilya ko, baka laitin ka lang. Dapat, kahit naghihirap ka, maganda pa rin. Hayaan mo na kung anong sasabihin ng iba. Wala namang problema sa akin yan eh. Kaso lang hindi pwedeng umasta kong senyorita ngayon. Marami kaming kailangan bayaran, Brian. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sinabi ko naman na kaya kitang tulungan eh. Bibigyan kita ng pera. May paninindigan ako, babe. Hindi tayo kasal para bigyan mo ako ng pera. Lalong hindi naman ako baldado para umasa na lang sa'yo. Ikaw ang bahala. Siguraduhin mo lang na hindi ka mauhuli ng mga magulang ko ha. Ngumiti ako sa kanyang sinabi. Ewan ko ba, Miss Sweeney, nararamdaman ko naman na mahal ako ni Brian at ganun din ako sa kanya. Pero iba ang mindset ni Brian. Ang gusto niya palagi siyang pinupuri, pati na ang mga tao sa paligid niya. Wala siyang pakialam saan man ako galing o ang pinagmulan ng pamilya ko. Ang mahalaga lang sa kanya, marunong akong magpanggap na mayaman na may class. Kailangan walang masabi sa akin ang pamilya niya. Kahit mataas ang standard niya sa kanyang sarili, ay hindi pa rin napigilang magkagusto sa akin. Ako naman, hindi magawang sundin ang payo niya. Kailangan ko talagang matulungan ang aking mga magulang. Tuloy, napadpad ako sa isang kalye kung saan nakatira si Miss Eva. Sa kanya ako namasukan bilang kasambahay. Kaya mo bang maglaba, magluto at maglinis? Kaya po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Magagawa ko po ang lahat ng yan. Kung ganun, tanggap ka na. May ilang batas lang ako dito sa bahay na hindi pwedeng baliin, ha? Una, ayokong pumapasok ka sa loob ng aking kwarto. Ikalawa, hindi ka na pwedeng lumabas tuwing gabi. Higit sa lahat, bawal magpapasok ng kahit sino sa bahay. Nakakaintindihan ba tayo? Naiintindihan ko po, ma'am. Maraming salamat sa pagtanggap sa akin. Walang anuman. Sige, pwede ka na magsimula ngayon. Nagsimula na nga akong magtrabaho bilang isang stay-in na kasambahay sa tahanan ni Ma'am Eva. Nalaman ko isa pala siyang mananahi at may iba-ibang naggagandahang damit na nakadisplay sa kanyang butik na nasa harapan din naman ng kanyang bahay. Doon siya naglalagay araw-araw. May mga customers din si Ma'am at kadalasan mga mayayaman na nagpupunta sa tindahan niya. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa kanyang tahanan. Habang tumatagal, nakakabisado ko na ang pasikot-sikot sa bahay niya. Mabait naman si Ma'am Eva, kaso may pagka-strikta. Kapag sinabi niyang bawal, talagang bawal. Tuloy kapag nagkikita kami ni Brian, ang dami kong kailangang irason sa kanya. Buwisit naman oh. Bakit pa kailangan pang umuwi kagad? Sana nagpaalam ka na lang na bukas ka na makakabalik. Anong klaseng amo ba yan? Masaol pa sa tunay na nanay. Hayaan mo na. Sumasahod naman ako eh. Tsaka naniniguro lang si Ma'am Eva na hindi ako mapapahamak. Alam mo, hindi ko na gustong ituloy mo pa ang pagtatrabaho. Wala ka na yatang kalayaan. Palagi ka na lang nakasunod sa Eva na yan. Kailan mo nga lang nakilalang babaeng yan eh. Please naman, Brian. Huwag mo naman akong pagbawalan na magtrabaho. Alam mo naman na sa ganitong paraan lang ako makakabawi kina tatay at nanay eh. Bahala ka. Malaki ka na.
Alam mo na ang ginagawa mo. Ang sa akin lang, oras na malaman ni na mama ang trabaho mo, baka pati ako itakwil nila. Ano ba kasing problema niyo sa trabaho ko? Hindi ba dapat masaya ka? Kahit kailan, hindi ako matutuwa sa pagiging kasambahay mo. Alam mo, mas maganda kung ako mismo ang magreklamo kay Eva na gawin kang assistant eh. Yun, mas okay pa yun, kaysa sa ganyan. Tsaka na natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa ihatid mo na lang ako nang maibigay ko na kinananay ang una kong sweldo. Walang nagawa si Brian kundi ang ihatid nga ako sa bahay namin. Sa may pinto pa lang ng aming tahanan, natanaw ko na si nanay na nakaabang sa akin. Alam niyang pauwi ako dahil nakitext ako sa amo ko na papunta na ako sa bahay ngayon. Kaagad na nagbago ang timpla ng mukha ni Brian. Kay lapad na ng ngiti nito na animoy tuwang-tuwa na makita ang mga magulang ko. Napairap na lang ako sa taglay niyang kaplastikan. Ewan ko ba kung bakit nagkagusto ako sa ganitong klaseng lalaki na para bang deadma lang sa hirap na pinagdadaanan ko. Hindi ko naman siya mahiwalayan kasi iniisip ko pa lang nasasaktan na ako. Mahal ko po si Brian kahit pa umangal ang iba sa loob ng 2 buwan naming pagiging magkasintahan. Maliban pa doon, sikat si Brian sa aming lugar. Palibhasa anak ng negosyante kaya mataas ang tingin sa sarili. Lahat din ng mapadikit sa kanya, sikat at kilala sa lipunan. Alam kong mahirap lang ako pero kahit papaano, nagagamit ko ang kasikatang yon para maghanap ng mapapasukang trabaho. Napakurap-kurap ako nang magsalita si Brian sa harap ng aking ina. Tita, kumusta? Iho, wag mo na akong itita. Hindi naman ako sosyalin kagaya ng iba eh. Tita, okay lang po. Deserve mo naman pong tawaging tita kasi nga nanay ka ng girlfriend ko. Kahit na anak, nakakahiya pa rin. Tama na ako sa Aling Rina. Inay, may dala po pala akong pasalubong sa inyo. Kamusta po kayo ni tatay dito? Ayos lang naman kami, anak. Ikaw, baka naman pinapagod mo na ng husto ang sarili mo. Naku, hindi po, inay. Ayos lang po ako. Wala na kayong dapat na alalahanin pa. O Maris, ilalabas ko lang yung binili nating ulam ha? Naku, tabang-tama. Nakapagsaing na ako. Masaya naman ang naging salo-salo ng aking pamilya at ni Brian. Marami akong naikwento sa kanila tungkol sa lugar, trabaho at ugali ng aking amo. Panatag naman si nanay dahil ipinaliwanag ko sa kanya na may pagkastrikta si Ma'am Eva, lalo na sa kahalagahan ng oras. Kaya naman nang magpaalam ako sa kanya kinahapunan, hindi na niya ako pinigilan. Basta anak, kapag medyo nahihirapan ka na, umuwi ka na lang dito sa bahay ha? Narito lang kami ng tatay mo. Tatandaan ko po yan, nanay. Kayo rin po, mag-iingat kayo ha? Tara na, babe. Sige. Naglakad na kami palayo sa bahay at pumasok na sa nakahimpil na sasakyan ni Brian. Tahimik siyang nagmaneho hanggang sa makarating kami sa bayan at huminto sa harapan ng bahay ni Ma'am Eva. Muli, sumimangot na naman ang kanyang muka. Napansin ko yon kaya nagtatakang napatingin ako sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Ikaw, hindi lang kita maintindihan. Bakit? May nagawa ba akong mali? Wala naman. Hindi lang kita maintindihan eh. Alam ko naman na nahihirapan ka na dahil halos wala ka nang tinira sa sahod mo. Pero bakit mo pa nagawang sabihin sa nanay mo na okay ka lang? Ano bang gusto mong sabihin ko? Yun naman ang totoo, hindi ba? Brian naman, mag-isip ka nga. Ayokong malungkot si nanay kaya umaasta akong okay kahit sa totoo lang nakakapagod. Sino ba naman ang hindi napapagod, hindi ba? Paano naman ako? Anong sasabihin ko sa pamilya ko? Na isang kasambahay ang girlfriend ko? Nakakaya yun, Maris. Kung ikinahihiya mo naman pala ako, bakit ka nagtsatsaga sa akin? Tapusin na lang natin ito, Brian. Teka lang, Maris! Mabilis kong binuksan ang pinto ng kotse ni Brian at patakbong pumasok sa gate ng bahay ni Ma'am Eva. Mangiyak-ngiyak akong lumibot sa maid's quarter at doon humagulgol. Hindi ko na pinansin pa ang mga pagkatok at pagtawag sa akin ni Brian. Alam ko naman na magpapaliwanag lang siya at ako naman na isang dakilang marupok ay hindi matitiis ang lalaki at mapapatawad kagad ng wala sa oras. Nagpupunas na ako ng luha nang magulantang sa biglaang pagsulpot ni Ma'am Eva sa aking harapan.
Umiiyak ka? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Ma'am, ginulat niyo naman po ako. Kanina pa ako rito. Hindi mo ba ako napansin? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko tuloy kayo nabati. Okupado po kasi ang isipan ko eh. Hayaan niyo po at hindi na mauulit. Huwag kang mag-alala. Isipin na lang natin na wala akong nakita. Halika, sabayan mo muna ako sa hapunan. Alam ko talaga na maaga kang makakauwi. Maraming salamat po, ma'am. Kaagad akong sumunod kay Ma'am Eva sa kusina. Natakam ako sa nakalatag na pagkain sa mesa. May pista ba? Bakit ang daming pagkain? Puro masasarap pa at mukhang galing sa mamahaling mga restaurant. Huwag ka nang magtaka kung bakit maraming pagkain. Birthday ko ngayon. Ganito lang talaga ako mag-celebrate. Nililibre ko ang sarili ko. Pero ngayon 2 na tayo. Salamat po, ma'am. Matanong ko lang po, nasa na po ang mga magulang nyo? Sa tingin ko kasi, hindi naglalayo ang mga edad natin eh. Wala na akong mga magulang. Ulila na ako, Maris. Matagal na silang pumanaw. Naku, pasensya na po kung natanong ko. Ayos lang, Maris. Alam mo maganda ka. Sayang lang at kulay berde ang dugo ng boyfriend mo. Ano po? Wala. Sige na, kumain na tayo. Heto, masarap tong carbonara. Order ko talaga sa restaurant yan. Masarap nga po, ma'am. Naalala ko si nanay. Masarap po siyang magluto eh. Sobra. Ganun ba? Hayaan mo at sa piyesta. Siya ang kukunin nating kusinera. Salamat po, ma'am. Nagpatuloy na kami sa pagkain ni Ma'am Eva. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na siya at nagpaalam na papasok na sa kanyang patahian. Naiwan akong mag-isa sa mesa kaya niligpit ko na ang mga plato at tirang ulam. Malinis na ang buong kusina nang magpa siya akong pumasok sa maid's quarter dahil 11:00 na pala ng gabi. Saktong daraan ako sa may patahian ni Ma'am Eva nang makarinig ako ng ingay sa loob. Napakunot noo ako. Hindi yun ingay na nagtatahi o nagugunting ng mga tela. Ang ginagawa niya ay umuusal ng mga lengguaheng hindi ko maintindihan kung ano. Para kasing orasyon. Sinubukan ko siyang silipin sa decorative wall at kaagad na nakita ko ang kanyang ginagawa. May hawak siyang manika, dinadasalan at pinapatakan ng kandila. Hindi ko matandaan kung napalakas ba ang pagmumura ko dahil nalilisik ang mga matang napalingon ng aking amo sa dingding kung saan ako nakatayo. Napasinghap ako ng kay bilis na nakatayo si Ma'am Eva at pinagbuksan ako ng pinto. Buti na lang umakto akong napadaan lang. Maris, kanina ka pa dyan? Sinisilip mo ba ako? Ha? Napadaan lang po ako, ma'am. Papunta po ako sa kwarto. Bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Wala. Akala ko nakasilip ka sa akin eh. Ay naku, ma'am. Hindi ko naman po alam na nariyan pala kayo. Nagulat nga po ako nang biglang bumukas ang pinto eh. Akala ko po multo. Multo? Hindi totoo ang multo, Maris. Mas matakot ka sa mga buhay. Marami silang kayang gawin. Nakakapanakit sila at nakakagawa ng mga kababalaghan na hindi natin inaasahan. Sa bagay tama naman po kayo. Paano po? Baka naaabala ko na kayo ng husto. Papasok na po ako sa kwarto. Natutup ko ang aking bibig at kaagad na umatras. Pinangunahan ako ng takot kaya dali-dali akong umalis at nagtago sa aking kwarto. Hindi ko na napansin ang nagdududang tingin sa akin ni Ma'am Eva nang makatalikod na ako. Kinaumagahan, maaga akong gumising at naghanda ng almusal. Nagulat ako dahil gising na din si Ma'am Eva. Nagpapabili siya ng hot pandesal sa bakery. Kaagad akong tumalima. Sa labas ng bahay, naririnig ko ang usapan ng mga nagkukumpulang tao. Isa sa kanila ang lumapit sa akin at nakipag-usap. Iha, kumusta? Mukhang bago ka lang dito sa lugar namin. Ngayon lang kita nakita. Ako nga pala si Mang Cesar. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mang Cesar. Ako naman po si Maris. Ako ay isang albularyo. Ikaw, hindi pamilyar ang mukha mo. Opo. Nagtatrabaho po ako kay Ma'am Eva bilang isang kasambahay. Kay Eva ba ka mo? Yung mananahe? Opo, buti naman po at kilala niyo ang amo ko. Akala ko talaga wala siyang kakilala dito sa lugar niyo eh. Hindi ko personal nakilala si Eva, Iha. Pero matagal na akong nakatira dito.
kaya kilala ko siya. Si Eva, bata pa lang ako ay nariyan na sa loting yan. Ano po? Tama bang narinig ko? Bata pa lang kayo, nariyan na siya sa bahay niya? Imposible naman po yata yun. Halos magkasing edad lang po kami o matanda lang ng konti ang amo ko sa akin. Marami ka pang lihim na hindi nalalaman, Iha. Payo ko lang, umalis ka na dyan. Darating ang araw, sisilawin ka ng kakambal niya sa lahat ng bagay na meron sila. Magkakaroon ka ng matinding udyok na kunin ang mga ito at gagamitin niyan linlang para makuha niya ang kabataan mo. Sige po Mang Cesar Kailangan ko na pong bumili ng pandesal. Maiwan ko na po kayo. Kaagad na akong tumakbo at hindi na pinansin ang mga pagtawag sa akin ni Mang Cesar. Tingin ko sa matanda, may sira ang ulo. Halos takbuhin ko na nga ang distansya ng bahay ni Ma'am Eva para makapasok kagad sa loob. Anong nangyari sa'yo? Wala po ma'am. Akala ko lang po hahabulin ako ng aso. Matatakutin po talaga ako sa mga mababangis na aso Ganun ba? Mukha ka kasing may iniiwasan sa labas Wala po. Huwag niyo pong isipin yon. Sige, sabi mo Oo nga pala, halika may ipapakita ako sa'yo. Ano po yon? Basta, ilapag mo na muna sa mesa yung pandesal at sumunod ka sa akin sa shop. Tumango naman ako at nilapag nga sa mesa ang supot na may lamang tinapay. Sumunod ako sa kanya sa shop at nakita si Ma'am Eva na inaayos ang mga manikin niya na may suot na damit. Malinis ang shop, nasa gilid ang isang full-length mirror at may nakaharap na silyang tumba-tumba. Nakahilera sa sulok ang makukulay na damit na nakahanger isa-isa. Puro magaganda. Gayunpaman, umagaw sa aking pansin ang isang natatanging bestidang nasa loob ng isang salaming lalagyan. Nakakandado at mukhang pinakaiingatan. Nakapagtataka nga, maganda ito at elegante, pero may kanipisan na parang pwedeng ipailalim sa isa pang suot na bestida. Halos kakulay ito ng makinang na marmol na balat. Hindi ko maiwasang purihin ito na ikinasunod naman ang tingin ni Ma'am Eva. Ang ganda! Maganda nga, pero hindi yan para sa iba. Bawal isuot ng kahit na sino. Sinumpa ang damit na yan at mananatili lang nakakulong sa salaming cabinet na yan. Bakit po, Ma'am Eva? Ano po ang meron sa damit na yan? Kagandahan, kabataan, lakas ng loob. Lahat ng yan tataglayin ng isang tao kapag suot ang bestidang yan. Ako mismo ang nagtahi at nagpalamuti. Kaso lang may kapalit ang lahat ng magagandang katangian kapag naisuot ang damit. Isusumpa din ng taong nagkaka-interes dito. Parang nakakatakot naman po yun, ma'am. May iba po tayo. Sa tingin ko po mamahaling klase ang tela niyan Diyan ka nagkakamali, Maris. Hindi yan basta tela. Balat yan ng mga taong namayapa na. Mga taong dumaan sa matinding paghihirap dahil sa aking pambabarang. Mga taong sa pagkamatay nila ay tinanggalan ko ng balat sa parting pinakamakinis. Pinagtagpi-tagpi hanggang sa mabuo at maging isang damit. Ma'am naman, hindi ko po alam na palabiro po pala kayo. Biro, oo nga. Magaling nga akong magbiro. Lahat nga ng mga tao nagagawa kong biruin dahil matatakutin sila. Walang halo pong biro, pero nagagandahan po ako sa damit ninyo. Mahal yan, hindi kayang bilhin ng kahit na sino. O siya, tama ng daldalan, magtrabaho na tayo. Sige po ma'am, babalik na po ako sa loob. Ngiti lang ang isinagot sa akin ni Ma'am Eva. Nagmadali na ako sa pagpasok sa loob ng bahay pagkatapos kong tapunan ng huling sulyap ang kaakit-akit na bestidang yon. Makalipas ang ilang araw, nagkita kami ni Brian sa isang simbahan. Ang sadya ko lang ay magdasal pero hindi ko inaasahan na lalapitan ako ni Brian. Pasensya na, Maris. Sinundan talaga kita kanina nang makita kong palabas ka ng bahay ng amo mo. Pasensya na sa mga nasabi ko sa iyo nung nakaraan Huwag na tayo mag-away. Bati na tayo, please. Alam mo, Brian, medyo mababa ang tingin ko sa sarili ko dahil sa sinabi mo. Sino nga lang ba ako? Tama ka naman mababang uri ng tao lang ako. Samantalang ikaw. Babe, wag mo naman sanang sasabihin yan. Hindi naman kita tinitignan sa ganung paraan Ang hirap lang kasi, hindi mo maiintindihan kapag ipinaliwanag ko sa iyo ang lahat.
Yun na nga eh. Paano ba naman kita maiintindihan kung ganyang ayaw mong sabihin sa akin ng problema? Ha? Ano ba kasi? Kaya lang naman mataas ang expectation ko sa relasyon natin kasi... Bakit nga ba, Brian? Sorry babe, mahal kita okay? Ayokong isipin mo na niloloko lang kita. Pero habang tumatagal, napapagtanto ko sa sarili ko na lalaki ang gusto ko babe. Bakla ako babe. Ano? Babe, kaya ako masyadong conscious sa kung ano man ang meron tayo. Dahil natatakot ako na makitaan ako ng butas ng mga magulang ko. Na malaman nila ang sikreto ko. Babe, ikaw na lang ang inaasahan kong makakaintindi sa akin. Patawarin mo sana ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa sinabi mo, Brian. Ano ka mo? Bakla ka? Sa tagal nating naging magkaibigan bago tayo naging magnobyo, ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Ano, hindi ka ba kontento sa pagmamahal ko sa'yo? Kaya pipiliin mo na lang na magmahal ng kapwa lalaki, ha? Babe, hindi totoo yan. Ako ang may problema, hindi ikaw. Babe, intindihin mo naman ako, please. Halos araw-araw, iniisip ko kung paano ko ba aayusin ang sarili ko para naman maging kamahal-mahal sa paningin mo. Tapos ganito lang ang kahahantungan ng lahat? Mabigat ang loob ko na tinalikuran si Brian. Hinawakan niya ako sa palapulsuhan para pigilan sa tangka kong pag-alis. Ngunit pumihit lang ako paharap sa kanya tsaka siya ginawaran ng malakas na sampal. Sa pagkakataong ito, nagdadabog akong umalis. Walang pakialam kahit pa pinagtitinginan na kami ng maraming tao. Ang mahalaga lang sa akin, makaalis ako at makalayo sa lalaking mapanlinlang na nagpatibok ng puso ko. Halos buong araw akong nagkulong sa aking kwarto. Babangon lang kapag nauuhaw. Tapos hihiga na naman at tititig sa kisame. Halos wala ako sa sarili. Napilitan lang ako lumabas nang tawagin ako ni Ma'am Eva at nagpapahanda siya ng makakain. Sa tingin ko may pinagdadaanan ka. Sino bang nakaaway mo sa labas at ganyan na lang ang pamamaga ng mga mata mo? Wala po, ma'am. Huwag niyo na lang po akong alalahanin. Ayos lang po ako. Sigurado ka? Parang hindi mo kayang magtrabaho eh. Okay lang po talaga ako, ma'am. Tsaka hindi ko po pababayaan ang trabaho ko. O siya, bukas ng umaga aalis ako. Mawawala ako ng ilang araw. Babalik ako Huwebes na ng gabi. Ikaw nang bahala rito sa bahay, ha? Opo, ma'am. Ako na po ang bahala. Babantayan ko po maigi ang bahay ninyo. Sakaling may maghanap sa akin, sabihin mo na lang may inasikaso ko. Babalik din ako kaagad. Pero yung sinasabi ko sa'yo, wag na wag kang papasok sa shop dahil hindi ka pwedeng pumasok doon nang wala ako. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Tatandaan ko po. Sa bahay lang po ako. Mabuti. O siya, tapusin mo na ang pagkain mo at maghahanda na ako ng mga dadalhin ko. Sige po. Muli, binalot ng kalungkutan ng puso ko nang maiwan akong mag-isa sa kusina. Aalis pa lang si ma'am pero parang wala na akong kasama ngayon pa lang. Naaalala ko ang naging pag-uusap namin ni Brian. Nakaramdam ako ng hapdi sa puso ko. Bakit ganun? Marami namang hindi perpektong relasyon. Sa amin, tanggap ko na may pagkukulang kami ni Brian sa isa't isa. Pero bakit kailangan masira pa ang pagtitiwala namin sa bawat isa? Okay kami dapat pero dahil lang sa maling akala ko, nagkasira kami ni Brian. Ipinagtapat pa niya ang sikreto niya. Dapat ko ba siyang husgahan? Oo, aminado ko. Minsan naiinis na ako sa pagiging conscious niya sa ayos ko, sa mga gamit ko, sa katayuan ko. Pero dapat ko bang ikagalit yun? Bakit pakiramdam ko tinraidor niya ako? Ang tagal naming iningatan ng relasyon naming dalawa. Sa isang iglap, natapos kaagad. Wala nang kasunod na kabanata. Bakit ganun? Oo at nasasaktan ako. Pero mas nangingibabaw ang awa ko at pagmamahal ko kay Brian sa kabila ng mga ipinagtapat niya. Bakit parang mas nag-aalala ako na baka hindi ko na siya makita pa ulit? Diyos ko, gabayan mo po ako. Ayoko nang makaramdam ng sakit. Gawin mo pang manhid ang puso ko. Tuloy, tila ako robot kung kumilos habang naglilinis sa buong kabahayan kinabukasan.
Bumuntong hininga ako nang damputin ng black bag na may lamang basura at inilabas yun sa may tarangkahan. Nagulat pa ako nang magsalita si Mang Cesar sa katapat na bahay mula sa kinatatayuan ko. Iya, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na umalis ka na sa bahay na yan? Ano pang ginagawa mo? Habang nagtatagal ka, mas lalo ka lang mapapahamak. Hindi ka niya sasantuin oras na mabihag niya ang kamalayan mo. Mang Cesar, hindi ko po kayo maintindihan eh. Bakit pa na yan paninira niyo sa amo ko? Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo eh. Hindi ko siya sinisiraan. Totoong masama ang amo mo. Alam mo kung bakit? Tinatago niya ang halimaw sa loob ng bahay na yan. Hindi ko po kasi kayo naiintindihan, Mang Cesar. Anong halimaw? Napakabait po ng amo ko. Kahit kailan hindi niya ho ako itinuring na iba sa kanya. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa alam kung anong klaseng nilalang ang tinatago niya sa bahay na yan. Sa tingin mo ba, gagaan pa ang loob mo sa kanya oras na matuklasan mo ang lihim niya? Isang mambabarang ang amo mo, Iha. Kahit pa po si Ma'am Eva mismo ang halimaw, ayos lang po, Mang Cesar. Kasi tinuring niya akong pamilya eh. Siyang dahilan kung bakit naipagamot ko ang nanay ko. Wala na akong dapat na ireklamo pa. Sinasabi ko sa'yo, mabait ngayon si Eva dahil hindi mo sinusuway ang utos niya. Pero oras na hindi mo na mapipigilan ng udyok ng kuryosidad, ikaw mismo ang kapupuutan niya. Dahil sa mga sinabi ni Mang Cesar, taranta akong nagtatakbo at pumasok sa loob ng bahay. Mas lalong luminaw sa akin ang katotohanang baka may saltik nga ang lalaki at kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Gayunpaman, nang mapadaan ako sa nakasaradong shop ni Ma'am Eva, ay hindi ko maiwasang magtaka sa kung ano nga ba ang totoong nakatago sa loob ng silid na yon. Huminga ko ng malalim at pumasok sa loob. Baliw na matanda yun? Takutin ba naman ako? Ako pa naman mag-isa dito sa bahay. Paano kung talagang may magparamdam? Naku, talagang babalikan ko siya. Nagdadabog na tinungo ko ang lalagyan ng mga susi. Dahil sa sobrang inis ko, pahablot kong kinuha ang susi para sa shop. Sa ilang buwan ko ng pagtatrabaho kay Ma'am Eva, kabisado ko na ang mga susi at kung saang silid gagamitin. Kaagad kong sinusian ang pinto ng shop tsaka pinihit pabukas. Dito na umihip ang malakas at malamig na hangin. Nagulantang pa ako nang makarinig ng malamig at banayad na boses mula sa loob. Tila ba nanggaling sa ilalim ng hukay ang mga pagtawag pero hindi ko matanggihan. Maris, halika, pumasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Sinong nariyan? Nalintikan na. Magtatawag ako ng pulis. Huwag kang matakot. Hindi ako magnanakaw. Matagal na akong nakatira sa loob ng shop na to. Nababaliw ka na ba? Lumabas ka sabi eh. Hindi ako makakalabas hanggat hindi mo ako pinagbubuksan. Sino ka ba kasi? Ako si Lily, ang kakambal ni Eva. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Naalala ko ang mga sinigaw sa akin kanina ni Mang Cesar. Mukhang totoo nga ang tura ng matanda. May tinatagong halimaw sa loob ng shop si Ma'am Eva. Maris, halika na. Pumasok ka na. Tulungan mo kong makalabas. Hindi pa ako nababaliw para gawin yun, ano? May nagsabi sa akin na halimaw ka. Anong malay ko kung lalamunin mo ako kapag pumasok ako dyan? Niloloko ka lang nila. Paano ko magagawang kumain ng tao sa sitwasyon ko? Sige na, para maniwala ka, sumilip ka sa salamin at makikita mo ko. Ayoko! Maris, sige na. Pangako kapag pinakawalan mo ko rito, hindi na kita gagambalain pa. Sige na, pumasok ka na. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko ng mga sandaling yon. Basta kahit natatakot ako, hindi ko mapigilan ng mga paa ko na humakbang papasok. Una kong sinulyapan ng salamin malapit sa dingding. Halos lumuwa ang kaluluwa ko nang makita sa refleksyon ng salamin ang isang babae na inuugoy ang silyang tumba-tumba. Nakangisi sa akin ang babae at nakatitig.
Ano, natatakot ka pa rin ba sa akin? Papanong? Totoo ako, Maris. Hindi mo lang ako mahahawakan hanggat hindi mo binubuksan ang salaming cabinet na yan. Napakurap ako nang mapansin ang kumikislap na bestidang nasa loob ng salaming cabinet. Ito ang tinuturo ng babae. Totoo nga kaya, nagulat ako nang mapahakbang ako papalapit sa salamin. Para mawala ang pagdududa mo sa akin, hawakan mo ang salamin. Sa pamamaraang yan, mababawasan din ang takot mo sa akin. Anong gagawin ko dyan? Makinig ka na lang sa sasabihin ko. Hawakan mo ang salamin para makita mo ang nakaraan ko. Kaagad akong tumalima sa kanyang sinabi at sa isang iglap, naramdaman ko na lang na naging manhid ang buong katawan ko at hindi ko na namalayang bumagsak ako sa sahig. Nagising ako na maliwanag na ang paligid. Napakunot-noo ako nang makita ang nag-aaway na si Ma'am Eva at ang nagpakilalang Lily. Totoo ngang magkamukha sila. Napatabi ako nang akala ko ay sisinghalan nila ako pero nagulat ako dahil kahit naroon ako sa lugar nila, parang hindi nila ako nakikita. Inaapi nila tayo. Gusto mo manahimik na lang? Pinatay nila ang mga magulang natin, Eva. Hindi pwedeng mabuhay na lang ng masaya ang mga taong yun. Tama na, Lily. Walang magandang idudulot yung paghihiganti mo. Nasasabi mo lang yan kasi natutuwa ka na napas lang ang mga magulang natin. Hindi yan totoo. Ilang beses ko na kayong pinagsabihan. Itigil na natin ito. Hindi. Magbabayad ang lahat ng dapat na magbayad. Papatayin ko sila. Patawad, Lily. Pero kung kinakailangan pati ikaw paslangin ko, gagawin ko. Anong? Nagulat ako nang makita si Ma'am Eva na may itinaas na manika at minaniobra yon sa tulong ng hawak niyang karayom. Gulat na gulat ako nang makita ang paghihirap ni Lily sa bawat pagtusok ni Ma'am Eva ng karayom sa manika. Tila ba konektado sa babae ang kapirasong telang laruang yon. Sinubukan ko silang awatin, kaso lang hindi ko sila mahawakan, lalong hindi ko sila magawang pigilan. Mangiyak-ngiyak ako nang makitang lumuha na ng dugo si Lily hanggang sa bumagsak siya at hindi na makagalaw pa. Hindi makapaniwalang napatingin ako kay Ma'am Eva. Pinatay niya si Lily, pinatay niya ang sariling kapatid. Tuto pambibig na napaiyak ako at muling narinig ang pagtawag ni Lily. Gulat na napadilat ako at napagtantong nakahiga pa rin ako sa sahig ng shop. Madilim at nakatunghay sa salamin si Lily. Panaginip lang pala ang lahat. Gayunpaman, hindi yun naging hadlang para magpakita sa akin si Lily. Ano, naniniwala ka na ba, Maris? Pinatay ako ni Eva. Ngayon kailangan kong mabuhay ulit. Sa tulong mo, babangon ako mula sa kinahihimlayan ko. Sabihin mo, anong kailangan kong gawin? Buksan mo ang aking himlayan, yang tila drawer sa ibaba ng cabinet na salamin. Hilahin mo ang hawakan. Anong meron dyan? Ang katawan ko. Anong pwede kong panghawakan? Palatandaang hindi mo ako sasaktan. Bakit kita sasaktan? Ikaw ang magpapalaya sa akin. Sige, gawin mo na. Sige, heto na. Gagawin ko na. Lumapit ako sa tila drawer sa ilalim ng salaming cabinet. Akala ko, sobra na ang kilabot na naramdaman ko nang magpakita sa akin si Lily sa refleksyon niya sa salamin. Pero iba pala ang pakiramdam kapag makakakita ng literal na bangkay ng taong nakahimlay na sa matagal na panahon ngunit hindi man lang nakakatikim ng pagkakaagnas. Ang mas nakakasindak pa, walang balatang bangkay na nakahimlay sa aking harapan. Diyos ko, anong klaseng nilalang kayo? Bakit hindi man lang nabulok ang katawan mo? Kakayahan namin ito bilang mga mambabarang, Maris. Pero para sa iyong kaalaman, taong 1908 ako namatay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko na kayang paniwalaan ang lahat ng ito. Pwes paniwalaan mo na ngayon. Nariyan na sa harapan mo ang matibay na pruweba. Anong gagawin ko dito sa katawan mo? Kunin mo ang damit sa cabinet. Isuot mo sa bangkay ko. Sa pamamagitan nun, babalik ako sa pagkabuhay. Babangon ako at muling gigising mula sa pagkamatay. Talaga ba? Paano kapag nabuhay ka? Anong mangyayari sa inyo ni Ma'am Eva?
Maghaharap kaming dalawa. Gagawin ko ang lahat. Maitama lang ang maling nangyari noon. Mali na pinatay niya ako. Siya ang dapat na nakakulong sa kabinet. Sige, papayag ako. Ginawa ko kagad ang lahat ng mga sinabi niya. Kinuha ko ang damit sa salaming lagayan. Pagkatapos, kahit natatakot ako, ay pikit mata kong sinayad ang aking palad sa malamig na bangkay. Pilit na isinusuot ang bestida na napag-alaman kong mula sa sariling balat ni Lily. Kaya pala animoy natuklap ang kanyang balat. Ginawa yung bestida. Nang maisuot ko na ang damit sa kanyang katawan, umusal ng ritual si Lily kahit nasa salamin lang siya. Aktong magliliwanag ang bangkay pero wala namang nangyayari. Takang muli akong napatingin sa salamin. Bakit ganun? Walang nangyari. Akala ko bababangon ka gamit ang katawan mo. Hindi ko alam kung bakit, pero isa lang ang nasisiguro ko. May orasyon kasama sa bangkay ko. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapasok sa katawan ko. Kailangan mo akong tulungan. Tama na to. Alam mo naman sigurong amo ko si Ma'am Eva. Naging mabuti siya sa akin. Isa pa, malaki ang sinuway ko sa batas na gusto niyang sundin ko. Huli na ito, Maris. Subukan natin ang ibang paraan. Tanggalin mo ang damit sa aking bangkay at isuot mo. Magbakasakali tayo. Hindi ko alam kung anong nakain ko at sinunod ko siya. Pero mabilis kong naisuot ang damit na labis niyang ikinahalakhak. Tagumpay! Ngayon mabubuhay na ako! Ano? Bakit hindi bumangon ang bangkay mo? Bakit pa natin pag-aaksayahan ng panahon na buhayin ang bangkay kung pwede naman akong mabuhay sa katauhan mo? Ano? Nilinlang mo ko? Alam mo kung bakit? Kasi tatanga-tanga ka! Manloloko ka! Manggagamit! Oo nga pala, ang nakita mo sa iyong panaginip ay kaputol lang ng tunay na nangyari. Likas na sa aming pamilya ang magbigay ng sumpa, salot at karamdaman sa mga bayan. Ako, si ina at si ama. Kaso lang, likas na maawain si Eva. Naging hadlang siya sa lahat ng plano namin. Isang araw, hindi na niya napigilan ng sarili. Ipinagkanulo niya kami. Tinuro niya sa taong bayan kung saan kami nagtatago. Noong tinutugis kami, ibinenta niya kami dahil sa pagmamahal niya sa mga tao. Kaya namatay ang aking mga magulang. Hindi pa siya nakontento. Ako man ay pinahirapan niya at pinatay. Pero hindi ang kamatayan ang pipigil sa aking paghahasik ng lagim. Sa pamamagitan mo, muli akong magbabalik! Napasigaw ako nang maramdamang tila ba dumikit sa aking balatang damit. Sinubukan ko itong tanggalin pero hindi ko magawa. Animoy kinabit sa pamamagitan ng pagtahi ang balat ko at ang bestidang gawa naman sa balat ni Lily. Tila kami naging isa. Sa puntong ito, humahangos na dumating si Ma'am Eva. Namumutlang hinarap ko siya. Ma'am, magpapaliwanag po ako. Paano mo nagawa ito, Maris? Pinagkatiwalaan kita. Bakit mo sinuway ang sinabi ko? Hindi ko po kagustuhan ito. Nilinlang ako ni Lily. Hindi pwede ito. Maghahasik siya ng lagim oras na mabuhay siya sa katawan mo. Anong gagawin ko, Ma'am? Kailangan mong mamatay. Ma'am, maawa po kayo sa akin. Ayoko pong mamatay. Pasensya na, Maris, pero ito ang kailangan nating gawin. Kapag napatay na kita, matatanggal na rin ang sumpa na iginawad sa'yo ni Lily. Sindak na napatakbo ako at panay ang iwas sa kanya nang habulin ako ni Ma'am Eva. May hawak siyang kutsilyo. Balak niya talagang totohanin ang sinabi niya sa akin. Halos mapaos ako sa kasisigaw nang makorner niya ako sa isang sulok. Isasaksak na lang niya sa akin ang kutsilyo nang nanlalaki ang mga matang napatitig siya sa akin. Ilang sandali pa, bumagsak siya sa aking paanan. Tumambad naman sa aking likuran si Brian. Nanginginig na ibinagsak ang may kabigatang flower vase na ipinukpok niya pala sa ulo ni Ma'am Eva. Napasigaw ako sabay yakap sa kanya. Brian, salamat at niligtas mo ko. Pasensya ka na kung pumasok na ako. Naririnig ko kasi mula sa labas ang pagsisigaw mo. Nag-aalala ako. Tulungan mo akong makaalis dito, Brian. Papatayin ako ni Ma'am Eva.
Ano ba kasi ang ginawa mo? Mahabang kwento, pero ipapaliwanag ko naman sa'yo. Sige, halika. Kukunin natin ang mga gamit mo. Patawarin mo ako, Ma'am Eva. Ayoko pang mamatay, kaya wala akong pagpipilian kundi ang tumakas mula sa'yo. Kaagad kaming umalis at sumakay sa kotse nang makasalubong namin si Mang Cesar. Napaantanda pa siya nang makita ko at kaagad na hinawakan sa braso. Buong akala ko, hindi ka kailanman magpapalinlang sa mga taong nabubuhay sa dilim. Pero tinanggap mo ang maligno. Namumuhay na siya ngayon sa katawan mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Cesar? Tara na, babe. Maris! Bumalik ka rito! Bilis, baka maabutan niya tayo. Pasensya na po, Mang Cesar, pero kailangan ko na pong umalis. Walang nagawa ang matanda nang makita niyang nagmamadali na akong sumakay ng kotse. Kaagad itong pinaharurot ni Brian. Nanatili lamang akong tahimik habang pinagmamasdan ng bawat kalsada at magagandang tanawin na nilalagpasan namin. Malayo-layo na kami sa syudad nang muli akong magsalita. Hindi ko alam kung anong dahilan at bigla kang dumating kanina sa bahay ng amo ko. Pero nais ko sanang magpasalamat sa'yo. Niligtas mo ako sa tiyak na kapahamakan. Pasensya na, Maris. Hindi lang kasi ako mapakali na hindi ka makausap ng maayos. Ayoko naman na magtanim ka sa akin ng sama ng loob dahil sa ginawa ko. Brian, wala ka namang ginawang masama eh. May nangyari lang na hindi maganda. Pasensya na rin kung naging makitid ang isipan kong intindihin ka ng mga panahong yun. Ayos lang. Tanggap ko naman. Isa pa, sa tingin ko, karapatan mong malaman ang tungkol sa lihim ko. Hindi pwedeng itago ko yun sa'yo. Yun na lang ang list na magagawa ko. Salamat ha. Kahit alam mong mahihirapan ako o masasaktan, mas pinili mo pa ring maging tapat. Ikaw lang ang taong pinakamalapit sa akin, maliban sa nanay ko. Problema lang nito si Papa. Natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang sitwasyon ko. Na baka ikagalit niya ng gustong pagiging bakla ng uniko iho niya. Huwag kang mag-alala, ang magulang ay magulang. Kahit ano pa ang maging desisyon natin sa buhay o pipiliing maging tayo sa hinaharap, tatanggapin nila yan. Eh ikaw, matatanggap mo kaya ako? May magagawa ba ako? Siguro masakit pa sa ngayon, pero hayaan na natin. Bilang parte ng pagmamahal ko sa'yo, tatanggapin ko ang naging kinahinatnan ng relasyon natin. Mas lalo tuloy ako nakukonsensya. Alam mo Brian, mas masarap magsimula ng bagong buhay kung magiging totoo ka sa sarili mo. Ipagtapat mo sa pamilya mo ang tungkol dito. Naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Salamat. Hindi ko tuloy alam kung ano ang sasabihin ko. Sasagot pa sana ako kay Brian, kaso lang biglang nanikip ang dibdib ko. Halos mamutla ako nang maalala ang damit na kanina lang ay sinuot ko pero kakatuwang hindi ko na matanggal sa katawan ko. Nang yumuko ako para pagmasdan ito, gayon na lang ang pangingilabot ko. Nagmamantika ang buong katawan ko na animoy naligo ako sa langis. Ang mantikang yon ay tila ba asido na dahan-dahang lumalapno sa aking balat. Dito na ako napasigaw ng sobra. Sakto namang huminto si Brian at napagtantong nasa harap na pala kami ng bahay namin. Diyos ko, Maris! Ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Brian. Yung amo ko. Maligno ang amo ko. Ano? Sigurado ka ba? Bakit mo naman nasabi yun? Halika, ibalot mo na muna ang jacket ko para makapasok tayo sa inyo. Natatakot ako. Anong sasabihin ko kay nanay? Sabihin natin ang totoo para naman matulungan niya tayong maghanap ng solusyon. Bakit ba kasi ako nagpadala sa malamyos na boses ng Lily na yun? Lily? Akala ko ba Eva ang pangalan ng amo mo? Mahabang kwento eh. Pero ganito kasi yun. Natuklasan kong mambabarang si Ma'am Eva at pinatay niya ang kapatid niyang si Lily. Tsaka tinago sa shop niya. Binalatan niya ang bangkay nito at ginawang damit na may orasyon. Hindi ko alam kung bakit at paano nagkaroon ng koneksyon si Lily sa akin. Nagawa niya akong kausapin at udyukan na isuot sa kanyang damit para mabuhay siyang muli. Seryoso ka ba? Baka naman nag-a-addict ka na ha?
Hindi, ano ka ba? Totoo ang sinasabi ko. Kaso lang nang isuot ko sa bangkayang damit, hindi siya nabuhay. Kailangan niya ng mapagkukuhanan ng lakas kaya pumayag akong panandalian na isuot sa katawan ko ang damit. Kaso lang ayaw na itong matanggal eh. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan kong umalis ng bahay ng amo ko. Dahil balak niya akong patayin. Nasa akin na raw ang sumpa. Nalinlang ako ni Lily, Brian. Kailangan kong tanggalin ang sumpa na ito. Nag-aalalang pinagmasdan ako ni Brian. Nang mapansin niyang nakakaagaw na kami ng atensyon sa ibang kapitbahay, dali-dali niya akong inalalayan papasok sa bahay namin. Nagulat pa si nanay nang magkasalubong kami sa munting sala. Brian, Maris, anak, anong ginagawa niyo rito? Biglaan ang pagdating niyo ah. Hindi man lang kayo nagpasabi. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Okay lang po, tita. Oo nga po pala, biglaan ang pag-uwi namin kasi may nangyari po. Wala po ako sa lugar para sabihin ang nalalaman ko. Pero kailangan po ni Maris ang tulong ninyo. Diyos ko, anak, anong nangyari sa'yo? Bakit nanlilimahid ka? Ano itong mga natutuklap sa braso mo? Aray, masakit po, inay! Brian, anong nangyari sa anak ko? Saan ba kayo nagpunta? Akala ko ba nasa trabaho siya? Inay, wala pong kinalaman si Brian sa nangyari sa akin. Ang totoo po niyan, tinulungan pa niya akong makatakas sa maligno kong amo. Dahil sa sinabi ko, nangulit pa si nanay na ikwento ko sa kanya ang buong pangyayari. Wala akong nagawa kundi ulitin sa kanyang paliwanag ko kay Brian. Hinang-hina na ako nang makahiga sa kama. Halos hindi ko na maigalaw ang buo kong katawan. Natatakot ako na baka mas malaking sakuna pa ang daranasin ko. Sa bawat paggalaw ko kasi, animoy nalulusaw ang buong katawan ko. Inay, tulungan mo ko. Ayoko pong mamatay. Bakit mo naman kasi isinuot ang damit na yan, anak? Tignan mo ngayon, ayaw nang matanggal sa katawan mo. Paano na yan? Baka mas lumala pa ang karamdaman mo. Kailangan ko ng albularyo. Brian, si Mang Cesar, kabisado niya ang kakayahan ng magkapatid na mambabarang. Sunduin mo siya. Malapit sa pinagtatrabahuhan ko, Brian. Tama, kailangan natin ng albularyo. Tita Rina, magpapaalam po muna ako. Kailangan ko sunduin si Mang Cesar. Hindi ako papayag na mapahamak si Maris dahil lang sa kagustuhan ng mga mambabarang. Sige, iho. Mapapasayo ang basbas ko. Bueno, mag-iingat ka. Babalik po kagad ako. Hindi ko pababayaan si Maris, tita. Pangako. Aasahan ko yan, iho. Sige na, ako na munang magbabantay sa kanya. Kaagad ngang umalis si Brian sakay ng kanyang kotse. Dasal ko sana maging maayos ang kanyang pagbiyahe at marating niya ang lugar ni Mang Cesar nang walang hadlang. Sana din sumama sa kanya ang matanda lalo na't kailangan ko siya ng mga sandaling ito. Si nanay naman halos hindi mapakali sa pagpapabalik-balik sa kusina. Ilang beses niya akong pinunasan ng towel na binasa sa maligamgam na tubig. Gumaan naman ang pakiramdam ko pero hindi ko maintindihan kung bakit ba tila tumataas ang temperatura ng katawan ko. Nang muli akong suriin ni nanay, mataas na ang lagnat ko. Anak, ano bang nararamdaman mo? Hindi ko po maipaliwanag, inay. Basta naiinitan po ako. Ganun ba? Teka lang ha. Kailangan lang nating punasan ka ng maigi. Tatawagin ko na rin ang tatay mo. Natatakot po ako, inay. Huwag mo po akong iiwanan. Sandali lang naman ako, anak. Hayaan mo, babalik ako kagad. Hindi ko na napigilan si nanay nang mabilisan na nga siyang umalis palabas ng aking kwarto. Kung kailan napag-isa naman ako, tsaka ko naman narinig ang matinis na halakhak na yun na nasa dulo ng aking tenga. Hindi ko alam kung personal ko bang naririnig o nasa diwa ko lang. Pero napakaingay niya. Animoy nangungutya at inuutusan akong ipaubaya na ang sarili ko sa kanya. Dito ako natakot ng husto. Lily, ano bang kailangan mo sa akin? Lubayan mo na ako. Hindi na kita nakikita eh. Bakit naririnig pa rin kita?
Paano kita lulubayan? Ikaw at ako ngayon ay iisa na. Taglay mo ang kapangyarihan at kakayahan na meron ako. Ang balat ko na nagsisilbing tulay para tayong dalawa ang magmay-ari ng katawang ito. Pero hindi ako makukontento. Sakim ako, Maris, makasarili. At gusto kong ipaubaya mo na sa akin ang katawan mo nang maibalik ko na ang lakas ko. Hindi ako papayag. Hindi pwede. Wala ka nang magagawa. Kaya kitang angkinin ng sapilitan. Yun lang at mas masakit ang magiging paglisan mo sa katawang ito. Ayoko! Maawa ka, Lily! Umalis ka na sa katawan ko! Lubayan mo na ako! Nagwala ako, nagpapadyak at halos mamilipit sa pagpupumiglas. Hindi ko alam kung bakit mas lumalala na ang mga halakhak niya na hindi mawala sa pandinig ko. Kaya naman kaagad akong humagulgol at tinawag ang pangalan ng Panginoon. Nagdasal ako ng taimtim. Sa pagkakataong ito, mas lalo pang nagwala si Lily sa kalooban ko. Naririnig ko ang matinis niyang sigaw na halos tumulig sa pandinig ko. Gusto ko man siyang tanggalin sa sistema ko, wala naman akong magawa. Kailangan ko siyang tiisin hanggang sa dumating na sina Brian at Mang Cesar. Hinang-hina na ako nang dumating si Brian kasama ang albularyo. Maris, kumusta ka na? Huwag ka nang mag-alala ha. Nandito na si Mang Cesar. Nakahanda siyang tulungan ka. Hindi ko na kaya, Brian. Gusto ko nang magpahinga. Huwag kang magsalita ng ganyan, babe. Hindi pa ako nakakabawi sa'yo. Huwag kang susuko. Lumaban ka. Una pa lang ay binalaan ko na siya sa pwedeng mangyari kapag hinayaan niyang kontrolin siya ni Lily. Pero hindi siya nakinig sa akin. Pakipaliwanag naman po, Mang Cesar. Gagaling ba si Maris o hindi? May paraan, iho. Kailangan niyang tanggihan ang alok ni Lily na pagsapi sa kanyang katawan. Narinig mo yun, Maris? Ikaw lang ang makakatanggi sa alok ni Lily sa'yo. Kailangan mo siyang labanan. Huwag kang papaapekto sa kanya. May alam akong orasyon na pwede mong basahin, Iha. Sa tulong nito, malalabanan mo ang udyok ni Lily. Dahan-dahan ding luluwag ang kapit ng balat na bestida sa iyong katawan. Pakiusap, magpakatatag ka. Tahimik akong lumuha nang marinig ang kanilang mga sinabi. Nang mga sandaling yun, nawawalan na ako ng pag-asa, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano paaalisin si Lily sa katawan ko. Para akong sinapian ng demonyo. Halos hindi ko magawang magdesisyon para sa sarili ko. Palaging may kumukontra. Iyo, kailangan mo akong tulungan. Sa anong paraan po, Mang Cesar? Kahit ano gagawin ko para kay Maris. Gagawa ako ng pangontra para hindi makausal ng ritual si Lily sa loob ng katawan ni Maris. Sige po, ano mga kailangan kong gawin? Ano po ang kukunin ko? Bago pa man masagot ni Brian ang dapat sana ay sasabihin ni Mang Cesar, nagulat kaming lahat nang bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok si nanay pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Ma'am Eva. Hintakot akong napasiksik sa kama. Naaalala ko ang ginawa niya kanina na muntik niya akong kitlan ng buhay dahil sa ginawa ko. Tsaka paano niya nagawang makarating dito sa aming bahay? Naniniwala akong kailangan niyo ng tulong ko para pigilan ang pagnanais ni Lily na maangkin si Maris. Ma'am, huwag mo po akong sasaktan. Maawa po kayo sa akin. Hindi ko po intensyon na nakawin ang bestida. May kumokontrol lang po sa akin. Alam ko, Maris, at yun ang dahilan kung bakit ako nahihiya ng ganito. Kanina, akala ko kamatayan mong solusyon para makawala ka sa sumpa ni Lily, ang kapatid kong ubod ng sama at ipinaglihi sa pagpatay at pag-aalay ng dugo ng tao. Pero nagkamali ako. Sa pagtatangka ko ng masama sa iyo kanina, natagpuan ko ang isa sa mga kahon na nilagyan ng mga itim na libro ng aking yumaong mga magulang. Hinalungkat ko ang mga yun at nakita ang ritual na susugpo sa mga sinumpang gamit kagaya ng pagmamayari ni Lily. Buong akala ko, masama ka kagaya ng kapatid mo. Pero napatunayan kong mali ako at gagawin ko din ang lahat. Mabawi ko lang ang mga masasamang salitang iginawad ko sa'yo.
Naiintindihan ko naman po kayo, Mang Cesar. Kahit sino naman talaga, magdududa sa tunay kong motibo. Pero isa lang ang maipapangako ko. Hindi ako mananakit ng inosente. Si Lily ang nararapat nating ibalik sa impyernong pinanggalingan niya. Kailangan lang po nating magtulungan. Alam kong magiging maayos din ang lahat. Tama ka, Iha. Maraming salamat din. Hindi mo hinayaang manahimik ang kaalaman mo. Mula ngayon, babaguhin ko na ang mga paniniwala ko. Maging sa pagiging mambabarang ay kailangan din pala tayong mag-adjust. Hindi sa lahat ng pagkakataon, patayan kagad ang gagawin natin. Minsan may mga tamang proseso sa paggawa ng solusyon. Tama ka, Iha. At natutuwa ako sa'yo dahil dyan. Naisip ko lang na sa tagal ng panahon kong nabubuhay sa mundo, nananatili akong nakatago sa anino ng kasamaan ng pamilya ko. Oras na para baguhin yon. Hirap na nilingon ko sila habang nag-uusap. Narinig ko pa, sinabi ni Ma'am Eva na maaagnas daw ako kapag hindi ko tinanggap ang kaluluwa ni Lily sa katawan ko. Kaya sinimulan na nila akong talian ng kulay pulang tela sa magkabilang braso at binti, maging sa leeg at sa bewang. Dalawa silang gumagawa ng ritual na sinasabayan ng pagpapausok ng insenso. Nagulat talaga ako, Miss Winnie. Parang mahabang lubid kasi ang ginawa nilang pagtali sa akin. Sa bawat usal nila ng mga dasal ay may pinababasa din sila sa aking orasyon. Kahit hirap, pinipilit kong mabasa yon. Kinilabutan ako ng magkulay itim ang ibang parte ng kulay pulang telang ipinantali nila sa akin. Kaya pinutol ito ni Ma'am Eva gamit ang gunting. Ang pulang tela, nagre-representa sa buhay mo, Maris. Ang itim naman ay si Lily. Oras na gumapang ang itim at mawala ang kulay pula, kusa na siyang papasok sa katawan mo. Kaya umusal ka ng pinakamabisang dasal na alam mo. Hindi lang ito basta pagtaboy sa isang masamang espiritu, Maris. Ito ay pagpapaalis na rin sa kaluluwa ng demonyo na gustong umangkin sa'yo. Labanan mo ang kapatid ko. Kahit mahirap, gagawin ko po. Makabawi man lang ako sa mga naging pagkukulang ko po sa inyo, Ma'am Eva. Maris, huwag kang susuko ha. Kaya mo yan. Ang mabuti pa, sa labas na muna tayo magpunta, Brian, iho. Hayaan na muna natin silang gawin ang mga kailangan nilang gawin. Nang makalabas ang dalawa sa kwarto, hinawakan ni Ma'am Eva ang aking kamay. Nagulat ako nang mapansing may ibinigay siya sa akin na punyal. Kahit anong mangyari, wag na wag mong bibitawan ang bagay na ito. Yan ang punyal na makakapatay sa mga kauri ko. Hindi natin siya mapapalabas sa katawan mo, lalo na't tuso si Lily. Pero tayo ang lalapit sa mundong kinabibilangan niya para labanan siya. Isasagawa natin ang astral projection para mahawakan at masaktan siya. Pero ma'am, hindi po ako marunong nun. Ako ang gabay mo, Maris. Wag na wag ka lang bibitiw sa akin. Ngayon, susundin mo ang sasabihin ko. Ako ang magsisilbing tagabantay ninyo, Eva. Tatandaan nyo lang ang liwanag mula sa gasera. Susundan nyo ito para makabalik kayo sa tunay nating mundo. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan ko kayo habang wala pa kayo sa inyong kamalayan. Maraming salamat po, Mang Cesar. Ipikit mo ang mga mata mo, Maris. Sinunod ko ang sinabi ni Ma'am Eva. Pinanatili kong blanko ang aking isipan at pinayapa ang kalooban. Mas naging malinaw sa akin ang tunog ng mga bagay sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang tiktak ng orasang nakasabit sa dingding, ang kumukulong tubig mula sa takure sa kusina, ang mga buntong hininga ni Mang Cesar. Lahat ng yun, tila musikang naghehele sa amin para mas mapayapa pa ang aming diwa. Ilang sandali lang, nagulat ako nang gumaan ang aking pakiramdam. Parang nawala ang bigat at kung hindi ko pahawak ang kamay ni Ma'am Eva, pakiramdam ko nga ay lumulutang ako. Nagulat ako dahil dilat lang naman ang mga mata ko, pero bakit parang may nagbago? Inaya ako ni Ma'am Eva na bumangon para lang magulat ng husto. Maris, bumangon tayo. Diyos ko, paano nangyaring nakahiga ako gayong nakatayo ako ngayon? Yan ang katawang lupa natin. Sa ngayon mga kaluluwa tayo. Pero taglay natin ang ating kamalayan. Alam nating delikado itong ginagawa natin. Pwedeng hindi na tayo makabalik. Pero kailangan nating talunin si Lily. Saan po tayo pupunta?
Sa kabilang dimensyon, ang mundong kinabibilangan ng mga kagaya ni Lily. Dahil sa kanyang sinabi ay kinilabutan ako ng husto. Gayunpaman, kailangan kong maging matapang. Nariyan naman si Ma'am Eva na magsisilbing gabay ko. Magtitiwala ako sa kanya. Lumayo nga kami sa kinaroroonan ng aming mga katawan. Nakita pa namin si Mang Cesar na nagsasagawa ng orasyon para walang anumang elemento ang makalapit sa aming mga katawan para saniban ito habang wala pa kami. Tinungo namin ang kawalan hanggang sa napansin kong may munting liwanag sa di kalayuan. Ayon kay Ma'am Eva, yun daw ang astral plane. Doon kami papasok para makarating sa kinaroroonan ni Lily. Napasigaw ako nang lamunin kami ng nakakasilaw na liwanag at naramdaman na lang ang pagbagsak namin sa kung saan. Nang imulat ko ang aking mga mata, nagulat ako ng husto. Nasa isang pamilyar na kalye kami, sa harap ng bahay nila Ma'am Eva, taon 1908. Bumalik tayo sa nakaraan? Ito lang ang naisip kong solusyon, Maris. Masyadong malakas ang puwersa ni Lily. Nababalot siya ng itim na mahika na ginagamit nila ni Ina para magbigay ng salot sa bayan. Alam mo bang nagpapadala sila ng mga peste sa taniman para magutom ang mga tao noon? Sa gabi naman, ginigising nila ang mga masasamang umaaligid para pumatay ng tao. Ito ang dahilan kung bakit sumuway ako sa kanila. Ano po ang eksaktong gagawin natin, Ma'am? Itatama natin ang maling nagawa ko. Halika na, tansyado ko lang ang oras ng mga pangyayari sa araw na ito. Sumunod ako kay Ma'am Eva nang pumasok siya sa bahay nila. Nagulat ako nang tumagos lang kami pero nakakapagtaka na bitbit ko ang punyal na bigay niya sa akin. Nakita namin sa loob ng bahay ang nagtatalong sina Ma'am Eva at Lily na nakita ko rin noong unang nagparamdam sa akin si Lily. Nagsisigawan sila pero hindi nila kami napapansin. Hinawakan naman ako ng aking amo. Gawin mo na, Maris. Isaksak mo sa tapat ng puso ni Lily ang punyal para hindi na siya mabuhay pa. Para maitama ang pagkakamaling nagawa ko noon. Ngayon na! Ma'am, ayokong pumatay ng tao. Patay na siya, Maris. Ang sumpa lang na iginawad niya ang pupuksain natin. Sumpa? Bago siya malagutan ng hininga, umusal siya ng sumpa na walang sino man ang makakaangkin sa kapangyarihan niya kundi siya lamang sa pagdaan ng panahon. Inunahan lang ako ng kasakiman kaya hindi ko naisip yon nang balatan ko ang bangkay niya. Sige na, malapit na niyang iusal ang mga kataga. Sa sinabi niyang yon, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tumakbo ako at sinaksak kagad si Lily ng kutsilyo sa tapat ng kanyang puso, kasabay ang pambabarang ni Ma'am Eva sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala siyang naiusal kahit na isang kataga ng sumpa. Mas lalo pa akong nangilabot nang makitang marahan siyang lumingon sa akin na animoy nakikita niya ako at pinanlisikan ng mga mata. Talagang naglakbay pa kayo rito para maputol ang sumpa? Sakim ka, Maris! Kagaya ka rin ng kapatid ko! Pareho kayong maramot! Kung ito lang ang paraan para mailigtas ko ang buhay ko, gagawin ko, Lily. Pinapahalagahan ko ang lahat ng munting bagay na meron ako. Hindi ako kagaya mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Dapat kang pagdamutan at dapat mamahinga ka na. Ah! Tuluyan na ngang nanlaban si Lily sa animo hirap na kanyang natikman dulot ng pagkakasaksak ko sa kanya. Kaso lang, parang may kakaibang puwersa ang punyal na naging dahilan kung bakit bigla siyang nagliyab. Nagulat ako ng husto dahil noon lang ako nakakita ng taong nasusunog ng buhay. Sigaw ng sigaw pero walang magawa dahil dahan-dahan na siyang natutupok. Sa pagkakataong ito, napansin kong natatanggal na ang balat ng bestidang suot ko. Nalusaw kasabay ng pagkakaabo ni Lily. Dito na ako inaya ni Ma'am Eva. Kailangan mo nang bumalik, Maris. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am Eva? Magkasama tayong pumunta dito. Magkasama rin tayong babalik. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Itatama ko ang pagkakamali ko. Ako'y nabibilang sa panahong ito. Gumagamit lang ako ng pambabarang para mapanatiling bata at mabuhay pa ng mas matagal. Pero pagod na ako, Maris. Ayoko nang maging masama. Ayoko nang magdulot pa ng sakuna. Sa pagbalik mo sa tunay na mundo, ipangako mo sa akin, wala nang sino mang makikinabang sa lahat ng lagim na taglay ng bahay namin. Huwag na kayong babalik pa ron. Pero, Ma'am... Sige na,
Humayo ka na. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng bahay at muling tahaki ng madilim na landas na yon. Sinundan ko ang tila liwanag ng lampara hanggang sa higupin ako ng liwanag. Tumambad sa akin ang nakahiga kong katawan at bumalik doon. Sa aking paggising, walang kasinggaanang naramdaman ko. Nawala na ang sumpa ng bestida pero kasabay noon ay ang pagpanaw naman ni Ma'am Eva. Maaaring walang maniwala sa akin pero tumanda siya ng ilang dekada. Puting-puti ang buhok at kulubot na ang mga balat. Isa na siyang malamig na bangkay ng magisnan ko. Mabuti na lang, hindi ako nahirapang ipaliwanag sa pamilya ko ang nangyari. Tinulungan ako ni Mang Cesar na ipaintindi yun. Tuluyan na rin akong gumaling sa mahiwagang sakit na dumapo sa akin. Ipinalibing din namin si Ma'am Eva bilang pagtupad sa mga hiling niya. Kaso lang, pinagchismisan ako ng mga tao na nabaliw daw ako. Walang naniwala sa lahat ng nakita ko at nasaksihan maliban sa pamilya ko. Mabuti na lang, hindi ako sinukuan ni Brian. Nakalaunan ay naging best friend ko na. Tanggap ko na ang pagiging bakla niya at sa totoo lang, mas naging masaya na siya ngayong naipapakita na niya sa kanyang pamilya ang tunay na siya. Kabado ako, girl. Akala ko talaga papatayin ako ni Papa. Buti na lang, suportado niya ako. As long as hindi ko papabayaan ang negosyo namin. Magaling ka naman eh. Napaka-professional mo nga eh. Tsaka salamat nga pala ah. Hindi mo ako sinukuan ng mga panahong hirap na hirap akong paniwalaan ng mga tao. Noong ipinaliliwanag ko sa kanila na totoo ang kababalaghan. Sus, hayaan mo sila. Mga inggiterang fraglet lang ang mga yun. So ano, ready ka na ba sa unang araw mo sa trabaho? Oo naman. Ito ang unang beses na papasok ako sa opisina. Kinakabahan ako pero alam kong nandyan ka naman para tulungan ako. Ganyan naman talaga tayo, di ba? Sisters kasi tayo. Ahahay! Oo naman. Tsaka kailangan pa ni nanay ng treatment para sa COPD niya. Sa susunod na araw, kailangan ko siyang ipa-check up. Sana tuluyan na siyang gumaling. In God's will, best friend. Mangyayari yan. Ilang araw mula nang maipalibing namin si Ma'am Eva, isang abogado ang lumapit sa amin. Ipinaalam na ang savings niya sa bangko ay ipinamana sa akin. Pero ang bahay, lupa at mga kagamitan ipinabebenta niya at ang magiging kita nun ay ipapamahagi sa mga bahay ampunan. Bago pa man nila maisagawa ang bagay na yon, nagpasama ako kay Brian. Pinuntahan namin yung bahay. Naisip kong dalawin at tignan sa huling pagkakataon ang nasabing tahanan. Hindi na kasi ko nakatapak doon simula nang tumakas ako mula sa dapat sana ay tangkang pagpatay sa akin ni Ma'am Eva. Ang alikabok naman. Mukhang matinding labanan ang nangyari dito ah. Brian, nangyari ang kaguluhang yon sa ibang dimensyon kung saan ako dinala ni Ma'am Eva, hindi dito. Nakakapagtaka lang kasi. Parang ilang siglo na ang nagdaan at animo walang nag-aasikasong tao sa bahay. Alam mo yun? Parang hindi nabuhay si Ma'am Eva dito sa kasalukuyan. At yung dating shop, hindi nga siya shop ngayon. Paano ngayon ko lang yun napansin? Para lang itong gallery. Ang mga gamit puro makaluma. Naku girl, lumabas na tayo rito. Kinikilabutan ako eh. Teka, sandali lang. Ano na naman ang gagawin mo? Naku, matuto ka na ha? Huwag ka nang tatangay ng kahit na anong bagay na pwede na namang makasakit sa'yo. Natuto na ako, Brian. Tsaka mahalaga itong kukunin ko. Minsan nang sinabi sa akin ni Mang Cesar na hindi raw masamang kumuha ng mga kakaibang bagay sa lugar na napuntahan namin, pero kailangan lang maging maingat sa bawat hakbang. Inilabas ko sa aking bag ang isang telang kulay pula. Nanggaling ito kay Mang Cesar, balot ng orasyon na proteksyon sa anumang bagay mula sa mga isinumpang mambabarang. Pinulot ko ang kumikinang na bagay sa tabi ng may kakapalang abo, ang punyal na binigay sa akin ni Ma'am Eva. Naniniwala akong makakatulong ito sa pagsugpo ng mga susunod na sumpang gawa ng masasamang elemento. Marahil, walang maniniwala sa mga bagay na naranasan at nasaksihan ko. Gayunpaman, hindi ko kailanman isinasara ang katotohanang nagkalat ang kababalaghan sa ating paligid. Sadyang may pader lang na naghihiwalay sa atin sa kanila upang mapanatili ang balanse ng mundo. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless.
Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Miss Rachel Ignacio from Valenzuela, May Honeylord 23, kay Miss Maria Lee Nakagawa, kay Miss Celestina Sigua na laging nag-heart sa upload natin, kay Miss Nelsie Mandani de la Vega na nag-comment sa masarap na kabit upload na nakikinig daw po siya habang nananahi at hindi nakakaramdam ng pagod dahil ang gaganda raw po ng stories natin. Salamat po ma'am. Kay Ma'am Rosalina Bogayon from Singapore, kay Beautylin from Hong Kong, kay Sir Ramil Fariolin from Bacoor, Cavite, kay Medi Aros from Coronadal City, kay Sigbinan sa Sweden na lagi pong present sa channel natin, kay Miss Michelle Yazar na nag-comment sa sulsulerang ina-upload na ang sabi po niya, ito na raw po ang almusal niya sa umaga at laging nakikinig bago matulog kasama ang anak niyang si Aya. Naku, salamat po ma'am. Kay Miss Trixie Dayan Crisostomo from Saudi Arabia, kay Miss Irene de la Peña from Binyan, Laguna, Miss Hana Maylin Sesgundo, kay Ma'am Ermilita from Taguig, kay Miss Jinky Bobadilla, Ma'am Anjanette Capio from Saudi Arabia, Miss Jane San Lorenzo from Morocco, kay Miss Rica Story from Bulacan, at kay Miss Elizabeth Panuncial na nag-birthday noong June 12 from Abu Dhabi. Salamat po sa pagsusubscribe ninyo, share, like at comment sa mga video uploads natin. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.